Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Hallelujah. Ang lahat po ay akin na niya na tumayo upang magbibigay galang sa salita ng ating pinagmahal pa Kristo. Nadalin po ng ating beloved preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, ating beloved my co-preacher, Brother Eddie Grapani, amen, hallelujah. Mga minamahal, tayo muna ay dumalangin sa mahal na Panginoon, sa mga salita ng dakilang Diyos, mga kapatid, na ating pong pagbubulayan at talakayin sa hapong ito, mga kapatid. Itaas po natin ating mga kamay, may mahal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Sus, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa gintong pribilehiyo na pinagkaloob po ninyo sa amin. Mahal na Panginoon o Diyos, na aming kang mapaglingkuran, Amang Banal. Hindi kami karapat dapat, O Diyos, hallelujah, kami maruming basahan, ngunit kami kinahabagan mo't narito, O Diyos, sa iyong totoong banal na gawain, mahal na Panginoon. Kami tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa bawat yugto ng panalaming namin gawain sa araw na ito at sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, muli mo kaming gabayan sa huling bahagi ng aming gawain sa araw na ito, malapit na sa ganangkin, wala akong magagawa. Lord, minsan pa, mahal na Panginoon, iyong langis na salita, pagpalain mo lahat ng iyong mga anak Diyos, O Diyos, mahal na Panginoon, ang pangunawa, O Diyos, hallelujah, Lord God, pagkaloob mo sa aming lahat. In the name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness right now, unbelief and doubt, hindrances, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. Minamahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos. Nais ko munang ipaabot ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa hapong ito. At ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang po at pagbati sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, ang propeta ng ating dakilang Diyos, at ganoon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Praise God, hallelujah. At ganoon din po, patuloy nating inaalaala at hindi malilimutan ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Praise God sa lahat ng aking mga kasama, mahal sa dakong ito, ating pong mga beloved preachers, beloved elders po natin, ating pong mga workers, mahal sa lahat ng ating mga choir members, musician, technician, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga kapatid, na patuloy nating kasama sa lugar na ito. Amen. Hallelujah. At kung meron pong bisita, mga minamahal, welcome po kayo sa balalagawain ng dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. At maging sa ating mga kapatid mo mahal sa ibang mga bansa na ating pong nakakapiling din, mga minamahal, sa ating pangsamba through webcast. Amen. Praise God. Mga minamahal, tayo po'y magbukas ng ating mga Biblia, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, chapter 28, verse 47 and 48 po tayo, mga kapatid. Ngayon po ay meron tayong Holy Supper, mga minamahal, kaya mga kapatid ko, ihanda na po natin yung ating mga grapes at yung ating mga tinapay. Purihin ang mahal na Panginoon. Yan po yung nagsimbolo ng dugo at katawan ng ating mahal na Panginoong Isus. Ito po yung paggunita, mga minamahal, sa katubusan natin sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, nung ang dakilang Diyos ay nagbigay ng kanyang buhay, mga kapatid. Kaya napakalaki ng utang na loob natin sa mahal na Panginoon. Amen po. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Praise God. Samahan niyo po ko, mga mahal. Focus lang po tayo sa ating pong aralin sa hapong ito. Deuteronomy 28, verse 47 and 48, because you serve not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart, for the abundance of all things. Therefore shalt thou serve thy enemies, the devil, which the Lord shall send against thee, in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck, until he have destroyed thee. Purihin na dakilang Diyos. Sa Tagalog po. Ayon sa Deuteronomio
28, 47 hanggang 48. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay ay lalagyan kaniya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal kaniya. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga kapatid. Ang ating pong tatalakayin, mga minamahal, ay ungrateful. Ungrateful, mga minamahal. Ano po ba sa Tagalog yung ungrateful, mga kapatid? Walang utang na loob. Amen po ba? Say praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Ang Bible po, mga minamahal ko, ay lalo na po ang Old Testament, mga kapatid. Pag binasa mo yan, mga minamahal, hindi ka maliligaw ng paglilingkod sa Diyos. Yan po ay para ma-remind tayo, mga minamahal ko, ngayon pong mga huling panahon. Basahin natin yung mga kasaysayan yan, mga minamahal. Yung kasaysayan ng mga Israelita, mga kapatid. Paano sila napahamak sapagkat sila'y nagkamali, mga minamahal. Paano sila napahamak? Ano ba ang ginawa nila, mga kapatid ko? Para tayo po'y makapag-ingat at hindi tayo matulad sa kanila, mga kapatid ko. Amen. So we are now in thankless generation, mga minamahal. Sa panahon po natin ngayon, mas marami po yung hindi na po marunong magpasalamat sa dakilang Diyos. Sabi nga ng Romans chapter 1:21, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Sabi rito, kahit kilala nila ang dakilang Diyos, hindi nila niluwalhati ang dakilang Diyos. Hindi nila pinasalamatan, mga mahal. Neither were thankful, sabi niya rito, mga kapatid. Mga minamahal, but became vain in their imagination, sabi niya rito, and their foolish heart was darkened. Kapag ka, mga minamahal ko, hindi pa natin pinasalamatan ang dakilang Diyos sa dami ng kanyang pagkapala, mga kapatid, ay hindi po tayo tatagal sa paglilingkod. Kapag hindi tayo nag-serve sa mahal na Panginoon, mga mahal, may fruitfulness, ika nga, mabungang paglilingkod. Yung may kagalakan sa iyong puso. Ang sabi po ng dakilang Diyos, it is better for you to serve your enemy, the devil. Ibabalik ka ng dakilang Diyos sa kanyang kaaway. Sapagkat, mga mahal, kaya nga tayo niligtas, kaya nga tayo pinagaling, kaya tayo pinagpala, ay para in return, mga minamahal, makapagbigay tayo ng luwalhati sa mahal na Panginoon. Yung tayo po'y tumanaw ng utang loob sa dakilang Diyos. Pero sabi ng Bible, mga minamahal ko, kung hindi raw tayo maglingkod sa dakilang Diyos na may mabungang paglilingkod at may kagalakan sa ating mga puso, mga minamahal ko, sabi ng dakilang Diyos, mabuti pa sa iyo ang maglingkod sa aking kaaway. It is better for you, serve your enemy. Sa anong paraan, mga minamahal? In hunger, in thirst, in nakedness. Amen. At sabi pa, in want of all things, mga minamahal ko. And I will put a yoke of iron until He have destroyed you, sabi ng banal na kasulatan. Yung pong yoke of iron, mga minamahal, sa ating panahon, ang ginagamit po, mga kapatid ko, ay hinugis na kawayan. Ano po? Kahoy. Nilalagay natin sa batok yan ng kalabaw, sa batok ng baka, mga minamahal, ginagamit sa hayop. Pero ang dakilang Diyos po ay sinabi niya, iron, mga minamahal, bakal. Dati na tayong may yoke of iron nung unang panahon, nung tayo po hindi pa nakakilala sa dakilang Diyos. Mabigat na mabigat ang ating buhay. Mabigat, mga minamahal. May kasalanang taglay. Meron pang kahirapan tayo.
Meron pang hikahos ang buhay natin. Isang kahig, isang tuka, mga minamahal. Hirap na hirap tayo sa buhay. Bakit bakal po yung inilagay ng dyablo sa ating balikat. Pero isang araw, mga minamahal, nung manalangin ng propeta ng Diyos, mga kapatid, para iligtas ang kanyang mga hinirang, isa tayo sa mga pinili ng mahal na Panginoon Diyos. Tinanggal yung yoke of iron, mga mahal. Pinalitan niya ng malambot na pasan. Amen. Say praise the Lord, mga mahal. Yung malambot na pasan na yun, mga kapatid, yung sumunod ka lang sa palatuntunan ng ating mabait na Diyos. Magpasakop ka lang sa palatuntunan ng mahal na Panginoon. Pagpapalain ka na sa lahat ng bagay. Amen. Praise the Lord. So dapat po tayong maglingkod na may pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Bakit? Dahil you are not your own now. Hindi na sa atin ang buhay natin. Hindi na sa iyo ang katawan mo. May lumikha sa iyo at sa akin. And we ought to thank God. Amen. Praise the Lord. Sa lahat ng buhay natin, may mahal, gusto ng dakilang Diyos na tayo po ay laging magpasalamat. Alam niyo, mga kapatid ko, hindi natin minsan nababantayan. We are ungrateful in so many ways. May mga bagay, mga kapatid, na hindi natin napapasalamatan sa dakilang Diyos natin. Mahirap po, maging mahal, sa mananampalataya yung nasa ating puso yung ungrateful. Kung nasa puso natin ngayon ungrateful, kailangan mapalitan yan, mga minamahal ko, ng grateful. Nakikinig po ba kayo? Ang tao pong dumadalo, mga minamahal, sa gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, pero wala sa puso niya yung pagsamba at yung pagpapasalamat sa mahal na Panginoon, mga mahal, count it nothing, mga kapatid. Yan po ay walang halaga sa harap ng ating dakilang Diyos. Ano po ba yung ungrateful, mga kapatid? Ungrateful po, mga minamahal, ay hindi ka makontento. Lahat po ng Kristiyanong kontento sa buhay, magsabing praise the Lord, mga mahal. Lakas ng ating praise the Lord. Ano po? Ano po yung ungrateful na sinabi ko kanina? Hindi makontento yung tao. Hindi makontento yung Kristiyano. Yung bang mayroon ka na nga, mga minamahal, naghahanap ka pa ng mas marami. Amen? Kung wala ka naman, mga minamahal, nagre-reklamo ka kasi wala ka. Yan po yung ungrateful. Tingnan natin, mga minamahal, ang Philippians chapter 4, verse 11 and 12, mga minamahal. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Amen. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere, in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Alam niyo, mga minamahal, nung sinulat po ni St. Paul ito, alam niyo yung kanyang kalagayan nung araw kung nasaan? Nasa bilangguan po siya. Nakakulong po siya nung panahon na iyon. At sa kulungan niya, mga minamahal, gasera lang, aandap-andap na ilaw, madilim ang paligid, maraming kulisap, mga minamahal. Hindi ka easy, mga kapatid. Hindi maayos yung kalagayan ni Paul, mga minamahal ko. Malamig, maginaw. Sapagkat kung mababasa mo, mga minamahal, sa mga sulat niya, sinusulatan niya yung kanyang mga anak sa pananampalataya, nang sabi niya, Timothy, ipaalala mo na ipadala sa akin ang aking coat. Ipaalala mo na dalhin sa akin yung aking tunika, yung aking jacket. Bakit? Sa loob ng bilangguan, giniginaw siya, mga minamahal. Mahirap ang kanyang kalagayan. Pero sabi niya sa kanyang sulat, mga minamahal ko, kontento na ako.
sa kalagayan ko. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. That I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Naalala ko tuloy mga minamahal ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, nung siya po'y nasa bundok ng Talipaw, mga minamahal. Walang imik, walang reklamo, mga kapatid sa dakilang Diyos. Nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Grabing lamig, mga minamahal, sa bundok. Hindi maayos ang kalagayan. Pero ginawa niya yon alang-alang, mga minamahal, sa dakilang Diyos at sa ating lahat. Amen! Praise the Lord! At dahil sa kanyang ginawa, mga minamahal, together with the 12 prayer warriors, mga minamahal ko, natanyag ang pananampalataya ng Jesus Miracle Crusade sa lahat, mga minamahal, halos ng bansa. Amen? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, ganun pala ang mga man of God. Ganun pala ang mga mangangaral ng dakilang Diyos. Habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, kalakip mga minamahal ang sakripisyo, ang hirap mga minamahal. Amen? Tingnan natin sa Tagalog muna mga kapatid. Philippians chapter 4, verse 11 and 12. Sa aklat ng taga-Filipos, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan, aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay na sa lahat ng bagay, ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Purihin ang dakilang Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang dakilang Diyos natin? Malakas sa palakpak, mga mahal, para sa ating dakilang Diyos. Amen. Thank you, dearest Jesus. Glory to God. Alam niyo, mga minamahal, wala pong ibang ginagamit si Satan ngayon, mga kapatid, para mag-penetrate sa atin ang kasalanan. Ito po ay kapag nilagay niya sa puso natin yung discontentment, mga minamahal. Dissatisfaction. Ingat po tayo doon. Kapag kayong discontentment, hindi ka makontento, mga mahal, sa mga bagay na nasa iyo, mga kapatid ko, delikado po yun. Yun po ay ipinunla lang ni Satan sa puso natin. Para yun ang gates of hell para sa atin. Para doon po papasok lahat ng kasalanan, mga minamahal, sa discontentment. Lahat magsabing amen. So alam mo niyo, napaka-common po sa atin, mga mahal, na kapag ang tao po, mga kapatid, may trabaho, siya po'y kumikita, mga minamahal, akala niya sa kanya yon. Akala niya, mga minamahal, earn niya yung bagay na kinikita niya. Pero ang totoo po, mga kapatid, Diyos po ang nagbigay sa kanya ng ability, ng wisdom, ng tulong para kumita siya, mga minamahal. Hindi kanya yon. Naniniwala kayo doon? Kaya hindi makapagpasalamat ang Kristiyano sa dakilang Diyos kasi nasa isip niya, mga minamahal, deserve ko yung wage ko. Deserve ko yung sweldo ko. Karapatan ko to. Pinaghirapan ko to. Ako ang naghirap dito. Di ba? Ganon minsan, mga minamahal ko. Pero ang totoo, mga kapatid, binigay ng dakilang Diyos yan para ma-enjoy mo, mga minamahal. Hindi ng iba. Sapagkat ikaw po ang naghanap buhay niyan, binigay ng dakilang Diyos yan, binigay ka ng wisdom, ng knowledge, ng strategy, mga minamahal, ng lakas ng loob, mga kapatid, para kumita. Mga minamahal, sa lahat ng pinagpagala natin, atin po yan. Pero huwag po natin kalilimutan, mga minamahal, ang dakilang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay na iyan. Amen? Praise the Lord. And the Lord deserved na purihin mo siya. Pasalamatan mo siya. Pasalamatan natin siya sa lahat ng blessing na binigay niya sa ating mga buhay. Amen ba? Kaya pagpapala ng dakilang Diyos, nagaling sa dakilang Diyos,
Hindi galing sa kamay at lakas natin, mga minamahal. Ito'y masusumpungan mo sa Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 17 hanggang 18. Sabi po rito, mga minamahal, and thou say in thine heart, my power and my might of mine hand hath gotten me this wealth. 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Amen. Napakaliwanag, mga minamahal. At kapag ito po, mga kapatid ko, iniyakap mo, mga minamahal, kung anong meron ka ngayon, dadagdagan pa yan ang mahal na Panginoon Diyos. Amen? Nakikinig po ba kayo? Lahat magsabing, praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal, sa Tagalog. Ayon sa Deuteronomio 8:17 hanggang 18. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa aking kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang mga tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya ng mga araw na ito. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Siya ang may kapangyarihan nagbigay sa iyo ng kayamanan. Period. Amen ba? Nasaan tayo ron, mga minamahal? Nasa habag at biyaya ng dakilang Diyos. Kaya tayo nakakapaghanap buhay. Amen? Bakit sinama ko ito, mga minamahal? Dahil sa contentment. Pag contentment, yung contentment nasa ating puso, thankful ka lagi. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya mag-ingat tayo sa word na ito. Mag-ingat tayo sa katagang ito, mga minamahal. Huwag nating ilalabas ito, mga minamahal, sa ating bibig. Ano po? Ano po yun? I want some more. I want some more. Diba? Praise the Lord. Kapag nakapasok sa puso natin, sa puso mo, sa puso ko, yung word na, I want some more. Ito po yung bibigkasin mo. Ako ang gumawa niyan. Yan yun eh. Pinagpaguran kong lahat yan. Yun yun. Yun po yung delikado, mga kapatid. Wala na puro yung glory ng mahal na Panginoon eh. Nawala na. Hindi mo binigay sa Kanya yung glory mo yung mahal ng mahal na Panginoon. Amen po. Dapat sanayin po natin yung ating mga labi, yung ating mga bibig, mga mahal. Sabihin po natin, ang dakilang Diyos ang nagbigay nito sa akin. Amen? Siya ang nagbigay nito sa akin. Lahat magsabing, praise the Lord. Para kahit anong meron ka, kahit 10 bahay, 10 mansyon meron ka, kahit 20 sasakyan na meron ka, mga minamahal, kapag nasa puso natin, dakilang Diyos ang nagbigay nito. Pinahiram lang sa akin ito. Amen. So hindi ka masisilaw. Wala sa iyo yung I want some more. Amen. Ano ba yung I want some more? Gusto ko pa ng marami. Meron na tayo, gusto ko pa. Amen ba? Tingnan niyo yung mga sanlibutan. Tingnan niyo, mga minamahal, yung mga robber. Tingnan niyo, mga kapatid ko, yung mga magnanakaw. Mga kapatid ko. Anong buhay nila? Hanggang doon na lang sila sa pagnanakaw. Magnakaw sila ngayon, yes, okay. Kainin mo, ipakain mo sa pamilya mo, may mahal. Nasa iyo yan, mga kapatid. It's your choice. Ipakain mo sa pamilya mo, may mahal, yung bagay na ginawang kasamaan, mga minamahal. Okay, mga kapatid. Pero huwag kang magtataka. Paglaki ng mga anak mo, mga minamahal, magiging katulad mo sila. Amen? Dahil yung ipinakain mo sa kanila, hindi binasbasan ng Diyos. Tama? Bakit? I want some more. Mga minamahal. Hanapin mo pa yan. Tingnan mo yung mga nanloloob sa mga bangko. Guminhawa ba sila? Yumaman ba sila?
Wala po ni isa. Amen? Hahanapin, asan pa yung bangko rito? Ay, asan pa yung pinakamalaking bangko? May mahal. Asan pa? Wala, may mahal. Kapag dumating sa iyo yung pinansyal, mga kapatid ko, galing sa masama, madaling mawala yan. Pinansyal lang yan eh. Para sa mga patatapat na anak ng Diyos naman, may mahal. Nawalan ka, may mahal. Praise the Lord. Alam kong babalik yun. Ibabalik naman ang Panginoon. Marami pang pagpapala ang darating kapag matapat ka sa dakilang Diyos. Amen! Ang kahabag-habag, mga minamahal, yung nagnakaw, mga minamahal. Bakit? Hanap-hanapin niya yun habang buhay. Kawawa naman, may mahal, maimpyerno tuloy. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. May mga bagay na hawak natin ngayon, hawak mo ngayon, mga minamahal. Galing lahat sa Diyos. Meron bang bagay na galing sa atin? Tanungin ko po kayo. May bagay bang taglay mo ngayon, may mahal, na galing sa'yo? Wala. Amen po? Wala. Galing lahat sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala po tayong pwedeng angkinin kahit mga minamahal ano. Kasi pag inaangkin mo yung, kung ano yung nasa iyo ngayon, maging mahal, inaangkin mo yan, ungrateful ka. And sooner or later, maging mahal, dahil hindi ka marunong magpasalamat sa dakilang Diyos, it will lead you to a lot of pain and problems and sufferings, maging mahal, pagdating ng dulo diyan, mga kapatid. Amen? Okay ngayon, masarap, maging mahal. Pero may problema yan sa dulo, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Parang ano yun eh, yung credit card. Enjoy now. Pay later. Amen. Enjoy now. Sa dulo, mga mahal, magulat ka. Dinidemanda ka na ng bangko. Mga mahal. Tambak na ang ating utang. Milyon, mga mahal. Ang sarap eh. Di ba? Punta ka lang sa mall, mga mahal eh. Kahit buong sasakyan, pwede. Swipe mo lang. Drive mo na. I-swipe mo lang, may mahal, bahay na. Pero may mahal, pay later. Ganon din po. Kapag gumawa tayo ng kasamaan, ng kasalanan, mga minamahal, ungrateful tayo, may mahal, I want some more. Hanap pa tayo, may mahal, ng mapakinabangan. May mahal, sige, mag-enjoy ka. Pero, naniningil ang Diyos. Amen? Naniningil ang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Kaya may mahal, before it's too late, may mahal, lumaban tayo ng parehas. Amen? Praise the Lord. Maglingkod sa mahal na Panginoon, may kainitan, may mahal, magtapat sa mahal na Panginoon. Paglingkuran ng dakilang Diyos, may mahal, hindi siya material, hindi siya ano paman, kundi iniibig mo siya. Gusto mo ng langit ng buhay na walang hanggan, may mahal. Amen? Praise the Lord, may mahal. Kapag lagi kang magpagpasalamat kahit malilit na bagay, higit kang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Yes po, hindi tayo makakaiwas sa mga trials. May mahal, hindi tayo makakaiwas sa kawalan minsan. Pero lahat yan, pinapahintulot ng dakilang Diyos. Bakit? Pakinggan nyo. Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 2 at 3. May mahal. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. And he humbled thee and suffered thee to hunger, and feed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that
He might make thee know that man that not live by bread alone. Amen. But by every word that proceeded out from the mouth of the Lord our God. Amen. Tingnan nyo sa Tagalog po. Bakit pinahintulot yung mga trials pagsubok? Etong sagot. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 3. At iyong alalahanin ang buong paraan na pinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagpukumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Tandaan natin ito. Sinusubok ng dakilang Diyos ang kanyang mga anak. Sa anong dahilan? Sabi ng nabasa natin, to know what was in thine heart. To know what is in your heart. Para malaman ng dakilang Diyos, ano ang laman ng puso natin. Amen? Grateful or ungrateful? Amen ba? Very dangerous po, may mahal, yung maging ungrateful ang heart, mga kapatid. Bakit? Ako po magbabasa, Numbers chapter 11, verse 4 to 6. May mahal, Tagalog na lang natin. At ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karning makakain? Ating naalalang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Ang mga pipino, ang mga milon, ang mga puwero, ang mga sibuyas, at mga bawang. Ngunit ngayon at ang ating kaluluway natutuyo at walang kaano-anuman. Sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. Tingnan nyo, nasuya sila sa libreng pagkain ng mahal na Panginoon, may mahal. At anong nakita natin? Reklamo. Napaka-specific po ng Israelites. Maging maliliit na ingredients, mga minamahal, alam nilang ireklamo sa dakilang Diyos. Pati sibuyas, pati bawang, mga minamahal, nasa mind nila. Nagreklamo sila. Mana na lang palagi. Amen? Praise the Lord. Ganito na lang palagi, mahal na Panginoon, hanggang minimum na lang ang sweldo ko. Ang tagal ko nang naglilingkod sa iyo. Amen? Reklamo ang tawag doon. Ungrateful. Bakit, mahal? May namatay na ba sa gutom sa mga anak ng Diyos? Wala. Amen. Kahit nga po, mahal, ating beloved honorable pastor, mga kapatid, anong turo nila sa amin, mga manggagawa, mahal? Kung hindi kayo binigyan ng dakilang Diyos ng financial, mahina ang tithes and offering ng kapatiran, mahal, huwag magreklamo. Ibig sabihin, pinag-aayuno kayo ng mahal na Panginoon. Yan ang sabi natin, beloved parents in the Lord. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Akala natin pinagkukulang ng dakilang Diyos yung supply niya sa atin, mga kapatid. Akala natin, mga mahal, pinagkukulang ng dakilang Diyos yung supply niya sa atin. Akala lang natin yon. Kasi nakatingin ka palagi sa pwede mong makuhang pagpapala. Kaya akala mo nagkukulang ka. Amen ba? Say praise the Lord. Numbers chapter 11 verse 10, mga minamahal. Tagalog po, mga kapatid. Ako na po, mga minamahal, tingnan nyo. At narinig ni Moses ang pag-iiyakan ng bayan sa kanyang sambahayan, na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanilang tolda. Tandaan natin to. Bawat lalaki na nasa pintuan ng kanilang tolda. At ang galit ng Panginoon
ay nagningas na mainam at sumama ang loob ni Moses. Kahit pala nasa loob ka ng bahay mo, kahit nakalak ang pintuan at bintana, kahit pabulong lang, kahit sa isip lang, mga minamahal, yung reklamo natin, nakikita pala yan ang dakilang Diyos. Naririnig niya pala yan. Amen po. Ulitin ko, mga mahal. Narinig ni Moses ang pag-iiyakan ng bayan sa kanilang sambahayan na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanilang tolda. Ibig sabihin, nasa loob ng quarter nila. Nasa loob ng kanilang mga bahay yun, nag-iiyakan sila. Nagreklamo sila, mga kapatid ko. Reklamo ng reklamo, mahal. Sa Ehipto, ang daming, ang sasarap ng sibuyas, ang sarap ng pipino, ang sarap ng mga bawang, mga mahal. Nakasawa, nakakasuya na itong mana ito. Sabi ng dakilang Diyos, mga mahal nating nabasa, at ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam at sumama ang loob ni Moses. Mga kapatid, hindi kailanman po nagkulang ang dakilang Diyos sa atin. Hindi siya nagkulang. Sagana ang kanyang pagpapala. Kung ngayong panahon ngayon, mga minamahal, nasa trials ka, nasa paglilinis ka, wala kang makain, huwag mong sabihin, mga minamahal, na empty ka. Sabihin mo pa rin, mga kapatid ko, masagana ang pagpapala ng Diyos. Makasagana siyang magpala, hindi siya nagkukulang. Amen po. Kasi kung dumadaan ka, mga minamahal, sa kahirapan, mga kapatid ko, kung hindi ka naman, mga minamahal, nagkukulang at tapat ka sa dakilang Diyos, mga minamahal, pagsubok yan. Patuloy kang hinuhubog ng dakilang Diyos, mga minamahal, para ikaw po'y lalong magamit ng mahal na Panginoon. Amen? Amen po? Nung mag-iyakan po ang Israel dahil lang sa gutom, doon nagalit ang Diyos. Alam nyo, ang gustong iyak ng ating dakilang Diyos ay yung iyak ng pagpupuri, pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Huwag nating sayangin yung ating mga luha, mga minamahal ko, sa mga reklamo lang, mga kapatid. Huwag. Mga mahal, i-preserve natin yung mga luha, mga mahal, ng ating mga mata, ng ating puso, doon sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Gusto ng dakilang Diyos, yung nagpupuri ka, nagluluwalhati ka, umiiyak ka sa Kanya. Hindi yung pagkalamlang ng sikmura, mainit ng ulo natin. Amen? So, mga minamahal, isa pa, huwag nating i-compare yung sarili natin sa ibang tao. Huwag mong i-compare yung sarili mo sa iyong kapitbahay. Para hindi pumasok sa puso mo yung I want some more. Amen ba? Magpasalamat tayo kung anong meron tayo. Mga inmahal. Nakabili lang ng bagong refrigerator yung kapitbahay natin, mga kapatid. At sasabihin mo naman, mga inmahal, pengi rin po ako, mahal na Panginoon. Para makita rin niyang sikat ako. Kaya ko rin bumili. Amen? Kung anong meron ka, mga inmahal, pasalamatan mo yan. Praise the Lord. Isa 40 years, mga inmahal, na paglalakbay ng Israelita sa wilderness, mga kapatid. Lahat ng pangangailangan nila, pinrovide ng dakilang Diyos yun eh. Walang nagkulang. Tingnan nyo, mga mahal. Exodus chapter 13, verse 21 hanggang 22. At ihanda rin po ang Deuteronomy chapter 29, verse 5, mga kapatid. Tingnan natin, beloved. Ayon sa Exodus 13:21 hanggang 22. At ang Panginoon ay nanguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal ko. Naglakbay sila, disyerto. Paggabi, madilim ang disyerto. Pero nagdagay ang dakilang Diyos ng pillar of fire. Apoy galing sa langit, tumatanglaw sa kanila. Para hindi sila matisod, hindi sila madapa.
Sa araw po, mga mahal, napakainit ng disyerto. Naglalagay ang dakilang Diyos ng ulap para liliman sila, mga minamahal, sa kanilang paglalakbay. Amen. Ganon kabait ang mahal na Panginoon. Di ba madaming beses, mga minamahal, ang lakas-lakas ng ulan, mga kapatid ko. Pagkatapos, mga minamahal, pag-start ng gawain natin, humihinto ang ulan. Amen? God is good. Amen? Deuteronomy chapter 29 verse 5. May mahal. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 29, versikulo 5, At aking pinatnubayan kayong 40 taon sa ilang, ang inyong mga damit ay hindi naluma sa inyo, at ang inyong panyapak ay hindi naluma sa inyong paa. Amen. Masdan natin ito, mga mahal. Grabing miracle dito. 40 years silang naglakbay. Sabi rito, mga mahal, pinatnubayan ko kayong 40 taon sa ilang. Ang inyong mga damit ay hindi naluma sa inyo. Meron ka bang nabasa sa Bible, mga mahal, na bumili sila ng damit? Nagpatahi sila ng damit? 40 years. Ang mga damit ninyo hindi naluma sa inyo. At ang inyong panyapak ay hindi naluma sa inyong paa. Tingnan nyo pa itong chapter 8, verse 4 ng Deuteronomy. Ako po magbabasa. Mga mahal, sundan nyo po ako. Sabi rito, ang iyong suot ay hindi naluma sa iyo. Ni namaga ang iyong paa nitong 40 taon. Lahat magsabing praise the Lord. Ni ang iyong paa ay hindi namaga sa loob ng 40 taon. Ibig sabihin, mga minamahal, suot nila yung kanilang sandalyas. Sa 40 taon, habang lumalaki yung paa nila, lumalaki rin yung sandals nila. Hindi nyo ba na-notice yon? Amen? Grabe, mga mahal, ang mahal na Panginoon kung magpala, mag-ingat, mag-supply, mag-provide ng pangangailangan natin. Hallelujah! Sabi ng pangako ng dakilang Diyos, mga mahal, hindi nyo ba napansin, yung suot nyo hindi na luma sa inyo, ni hindi na maga ang inyong mga paa nitong 40 taon. Ganyan ang Diyos kung magpala. Ganyan ang Diyos kung mag-protect. Ganyan ang Diyos, mga mahal, kung mag-supply. Amen? Kaya maging mapagpasalamat tayo. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, alam nyo, ang mga preachers po ay hindi nagsasawang magpaalala. Katulad po ng mga nahuhumaling sa mga games, mga minamahal ngayon. Katulad sa mga cellphone, mga minamahal, mga games, mga kapatid, totally itigil na natin yan. Totally, may mahal, kahit isa, huwag na po. Bago maging huli ang lahat. Amen? Huwag kayong magdamdam sa akin, may mahal, kung may mga desisyon po ako, mga kapatid, na parang against sa inyong kalooban. Para sa kabubuting nyo yan, hindi po sa akin. Bakit? Tingnan nyo ang 1 Corinthians chapter 10, verse 5 to 7. May mahal. 1 Corinthians chapter 10, verse 5 to 7, mga kapatid. Ayon sa unang Korinto, 10:5 hanggang 7. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyong ilan sa kanila ayon sa nasusulat na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Tingnan nyo sa English, mga kapatid. Hindi sayaw eh. 1 Corinthians chapter 10, verse 7 lang po, mga mahal. Neither be idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Yan lang ang ginagawa ng Israel nung araw. May mahal, ang sila'y kumain,
uminom, bumangon, mahiga, kumain, uminom, bumangon, maglaro. See? Kaya, mga minamahal, yung galit ng Diyos, may mahal, hindi niya napigil. 23,000 Israelites binuwal minsanan lang ng dakilang Diyos sa wilderness. Buti na lang inagapan ni Moses ng propeta ng Diyos, may mahal. Nung sabi ni Moses, mga kapatid ko, mahal na Panginoon, alang-alang sa iyong kagandahang loob. Kung hindi mo patawarin ang Israel, mahal na Panginoon, buti pa, alisin mo na rin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sabi ng dakilang Diyos, dahil sa iyo, Moses, patawarin ko ang Israel. Pero anong kasalanan, mga minamahal? Kumain, uminom, matulog, kumain, uminom, maglaro. Ungrateful. Wala na yung worship nila. Wala na silang pagpupuri. Amen? Kaya kung meron pa sa atin dito, mga mahal, anak ng Diyos, Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos, mga mahal, pero nauubos yung oras natin sa paglalaro ng online, mga mahal, games. Sa cellphone, sa desktop, imbis na ibasa mo ng Bible, magpuri ka sa mahal na Panginoon, mga mahal, diyan mo inuubos ang panahon mo sa dakilang Diyos. Remember this, ang galit ng Diyos dumating sa Israel dahil sa imbis na paglingkuran nila at pasalamatan ng dakilang Diyos, mga mahal, na nagpala sa kanila, mga kapatid ko. Pinagpala sila sa halatang bagay. Wala silang ginawa kundi maghintay ng pagkain sa tiyan. Pag nabusog, maglalaro. Yan ang Israel. Hintayin lang si Moses, mga mahal, maghintay ng pagkain sa tiyan. Pag nabusog, maglaro. Pag kumalaman sikmura, mga mahal, iyakan sila, iyakan. Para mga pigiri. Amen? Kakalam si kumura, mga mahal, sisihin si Moses. Pag nabusog, maglalaro. Grabing pot ng Diyos eh. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Maging seryoso na po tayo sa paglilingkod, mga mahal. Seryoso na. Mga mahal, pinaplano natin ang ating Thanksgiving, mga kapatid. Hindi pa kami nag-meeting tungkol dyan, mga mahal, sa Thanksgiving natin. Pero, God willing, by August na po, mga mahal. Second week o third week, mga kapatid. Bakit nilayo ko? Kasi, without prayer and fasting, walang tagumpay eh. Wala, mga mahal, tawa na lang tayo ng dyablo. Kaya mga kapatid, bulay-bulayan mo lang, nung wala pa tayo sa dakilang Diyos, gusto mong ma-relief, mga mahal, sa kalagayan mo. Sa hirap po ng buhay, sa karamdaman mong taglay, mga mahal, umiiyak ka sa dakilang Diyos natin, makalaya ka. Ito po, malaya na tayo. Amen? Pagpasalamat na lang tayo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah! Praise God! Lubhang kinagalit ng dakilang Diyos sa Israel, yung nasa kamay na sila ng mahal na Panginoon, bumabalik pa yung puso nila sa Egypt na kanilang pinanggalingan. Amen. Kaya mga minamahal, kahit yung mga anak po natin, bantayan po natin, mga kapatid. Minsan hindi natin namamalayan, mga mahal, nakikipagbarkada sa mga unbeliever, mga mahal. Pagpasok dito, mga kapatid, dala-dala nila mga mahal yung mga attitude na galing sa labas, mga kapatid. Kaya meron minsan pinagsabihan yung aking beloved wife, mga minamahal, nung kami bagong dating, mga kapatid ko, anak yan ng kapatiran, mga minamahal. May pasigaw-sigaw pa sa akin may bahay. Bakit? Grabe, mga minamahal. Mga kapatid, bantayan natin. Hindi po, mga minamahal, porque nandito tayo sa loob, mga kapatid ko, hayaan natin yung mga anak natin. Sige, okay na dyan. Maraming bunga ng kahoy dyan. Sige, bahala kayo dyan. Dito, magpuri kami. Napakainit ko sa mahal na Panginoon. Hindi ganon. Kaya hanggang ngayon, may mahal, hindi natin maumpisahan yung Bible study sa mga bata, mga kapatid.
inunahan tuloy tayo ng mga kambing, mga mahal, sa Sunday school. Walang financial. Isang araw, mga mahal, yung ating special offering, mga kapatid ko, nung ako'y tumingin, mga mahal, sinilip ko lang, ang laki ng ating natanggap. 230 pesos. Amen? Praise the Lord. Hanggang ngayon, mga mahal, may utang tayo sa hardware, mga kapatid. Nakakahiya. Pero sana po kumilos ang mga anak ng Diyos, mga mahal. Lahat ng grateful, mga mahal. Tulungan natin ang gawain ng Diyos. Amen po. Say praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Amen. So, mga mahal, malapit na akong magtapos, mga kapatid. Don't provoke God. Don't provoke God in your life. Sabi po, mga mahal, ang ating nabasa kanina, yung key verse natin, because you serve not the Lord your God with joyfulness. Pwede ba nating tingnan niya, joy, sa Tagalog? Ako na po ang magbabasa, mga mahal. Unang verse natin, Deuteronomy chapter 28, verse 47 and 48, mga kapatid. Para balikan po natin at ma-refresh po tayo, mga mahal. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasiyahan ng puso dahil sa kasaganaan. Tingnan nyo. Dahil sa kasaganaan ng lahat ng masagana na tayo sa lahat ng bagay, binigay naman ng Panginoon, malungkot ka pa rin. Kaya't maglilingkod ka sa iyong kaaway, mga kaaway na susubuin ng Panginoon laban sa iyo. Na may gutom, muli kang gugutumin. At uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng bagay, kahit na po pambili ng asin siguro, wala na. Amen? Sa hirap ng buhay. Kaya nung sasabihin natin, anong bibigkasin natin? Puto sekong buhay ito. Di ba? Wala na, may mahal. Yung pala, tayo ang nagkulang. Hindi natin pinaglingkuran ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng may kagalakan sa puso. Rejoice evermore, sabi ng Bible. For this is the will of God. Amen. Hallelujah. Sabi rito, at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa may buwal kanya, mga kapatid. Grabe, nakakatakot. So huwag nating hayaan, mailagay tayong muli sa cage. Mga anak ng Diyos, huwag nating hayaang mailagay ang sarili mo sa cage muli, sa kulungan. Huwag mong hayaang makulong ka muli, mga minamahal, habang buhay, sa kakarampot na blessing, mga minamahal. Huwag kang matuwa dyan, mga mahal. Huwag kang matuwa dyan. Maging challenge pa yan, mga kapatid. Konti lang ang kinikita mo, challenge yan. Lalo kang magtapat. Amen. Lalo kang magsumigasig, mga minamahal. Praise the Lord. Kinakailangan po, palayain mo yung sarili mo dyan. Lumaya ka dyan, may mahal. Tumikim ka naman ng mga pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Burahin natin sa isip natin, sa puso natin yung ungrateful spirit. Mga minamahal, makikita mo, walang hanggang pagpapala ng dakilang Diyos ang darating sa buhay mo kapag lagi kang mapagpasalamat. Pero kung gusto mong laging ungrateful, laging magreklamo, tandaan po natin yung mga mahal, key verse natin, because you did not serve the Lord your God with joyfulness, with gladness of heart, by reason of the abundance of all things. Mga mahal, kapag hindi ka naglingkod sa dakilang Diyos na may kagalakan sa puso, number 1, you serve your enemies, which the Lord shall send against you. Number 2, in hunger and in thirst. Number 3, in nakedness, huhubaran ka ng Diyos, mga mahal. Number 4, and in lack of all, mga minamahal ko. Number 5, a yoke of iron, ilalagay ng dakilang Diyos sa balikat natin. Amen. Praise the Lord. Maging sa Holy Supper natin, mga minamahal, mga kapatid, maging grateful tayo sa bagay na tinubos ng dakilang Diyos ang bawat sa atin sa ating kasalanan. Naghirap ang dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo bago natin makamtan yung pagpapalang ating kinakamtan ngayon. Bago kadalhin ang dakilang Diyos, mga mahal, sa true church of the living God, naghirap muna ang dakilang Diyos natin. Amen.
Kaya yan ang ating pagbubulay-bulayan ngayon, yung ating Holy Supper, minmahal. Tumayo tayong lahat mga kapatid. At habang inihanda natin, minmahal, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong tinapay at sa ating pong grapes, minmahal. Habang umaawit tayo sa dakilang Diyos, magsisi po tayong lahat. Minmahal, ihanda natin ang ating mga puso. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang sa isang buwan. Mga kapatid, kung ayaw nating magpatawad, kindly po, huwag tayong maki-join, mga mahal. Huwag tayong makipartake, mga kapatid, sa ating Holy Supper. Mahal, purihin ang mahal na Panginoon. Thank you for the cross, Lord. Lahat tayo umawit. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the nails, pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, Lord of heaven, crucified. Thank you for the cross, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you for the cross you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the name, pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
crown you now with every crown. You will become yours. High and lifted up, Jesus, Lord, our God, the Lord of heaven, crucified. Worthy is the Yes, Lord. Worthy is the Hallelujah, Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat sa dakilang Diyos, mga minamahal, tinuturoan tayo. Paano tayo lumakad ng kaaya-aya sa mahal na Panginoon, kalugod-lugod. Salamat sa prayer ng ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal. Hallelujah. Nawa ang mga anak ng Diyos maging mapagpasalamat mula ngayon. Mga minamahal, maging grateful tayo. Huwag tayong malungkot sa paglilingkod. Walang dapat ikalungkot. Mga minamahal, dapat matuwa tayo dahil nakalaya na tayo sa impyerno. May langit na naghihintay sa atin, mga minamahal. Nakakatuwa. Kaya minsan binibigyan lang tayo ng jablo ng disappointment, discouragement, para maging malungkot ka, para maging matamlay ka. Jablo ang may gawa niyan, mga minamahal, hindi ang dakilang Diyos. Dakilang Diyos, gusto niya tuwan-tuwa ka, mga minamahal, masaya ka na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Hallelujah. Hindi niya ibibigay ang pagpapala sa atin kung hindi mo kailangan. Ayaw din ng dakilang Diyos, mga minamahal. Istak natin ang pagpapala sa bahay, ayaw niya. Bakit sa Lord's Prayer sa Matthew chapter 6, hindi sinabi ng dakilang Diyos na bibigyan niya tayo ng pang-isang taon na supply? Bakit tinuro niya sa atin, Lord, give us this day our daily bread? Bakit hindi isang taon? Kasi alam niya kapag punong-puno tayo ng pagpapala, nakakalimutan na natin siya. Hallelujah. Wala man ngayon sa ating kamay, pero ang Diyos nagsusupply. Hindi siya nagkukulang. Naalala niyo ba, mga minamahal? Nung pagbabayad ng buwis, mga minamahal, sa panahon ng dakilang Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, Peter, mangisda ka. Yung unang makuha mo, yung unang makawit mo, buksan mo yung hasang ng isda. Nandun yung pera. Yun ang ibayad mo. Ganon mag-supply ang Diyos. Oy, mahal, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Maging thankful tayo. Manalangin ka, mahal na Panginoon. Baguhin mo ang puso ko. Dalangin ko, mahal na Panginoon, gawin mo sa aking puso yung hahanap-hanapin ko yung presensya mo. Hindi maging ungrateful. Yung hanapin ko ang iyong matamis na presensya. Yung kauhawan kita. I thirst for thee, Lord. I hunger for you. Hallelujah, Lord God. Gusto ko ako'y magutom sa iyo. Ako'y mauhaw sa iyo, Lord. Hallelujah, there's Jesus. Revive the children of God.
Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon para sa ating Holy Supper, may mahal. Mga kapatid, tayo ating pagsisihan, mga minamahal, lahat ng ating mga pagkakasala, ating mga pagkakamali, mga pagkukulang. Hallelujah. Dakilang Diyos ay may pagpatawad, mga minamahal. Handa niyang linisin ang ating mga puso, mga kapatid ko. Hallelujah. Kung nakahanda na po yung ating mga tinapay at ubas, mga mahal, bago natin i-take, mga kapatid, ang mga yan, dumalangin tayo sa dakilang Diyos. Hallelujah. Mapagpalat dakila po naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Minsan pa, nagsusumamo kami, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, gana yung mga anak sa araw na ito. Mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. O Diyos, mahal na Panginoon, naging mahina man kami, mahal na Panginoon, sa isang buwan. Nakitaan mo kami, mahal na Panginoon o Diyos, ng mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Mampana. Maging sa kaisipan man, o Diyos, mga pangungusap, hindi kalugod-lugod sa iyo. Maging sa mga pagkukulang, pagkakamali, mahal na Panginoon, patawarin mo ang bawat sa amin. Linisin mo kami, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah, pagpalain mo ang iyong mga anak sa araw na ito. Amang banal, hallelujah, muli kaming dudulog, o Diyos, sa aming Holy Supper. Sa iyong kahirapan, mahal na Panginoon, sa aming mga anak mo, O Diyos, hallelujah, Lord God, dahil sa aming mga kasalanan. Mahal na Panginoon, hallelujah, Lord God, pagpalain mo ang iyong mga anak mong banal. Lord God, hallelujah, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah, salamat po sa iyong kahirapan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong buhay na ipinagkalob sa amin, O Diyos. Narito kami nagtatamasa, mahal na Panginoon, ng pagpapala, O Diyos, kagalakan sa paglilingkod. Hallelujah, dear Jesus. Thank you so much, Lord God. Mahal na Panginoon, dito kami sa dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat magsamig, amen, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Tayo po, mga minamahal, ay tanganan po natin, hawakan po natin, mga kapatid ko, ang tinapay sa mga sandaling ito. Nagsimbolo po yan, mga inamahan, ng katawan, laman ng dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Na naghirap sa krus, mga minamahal, dahil sa ating kasalanan. Amen. Nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kainin natin sabay-sabay. Amen. Thank you, Lord. Hawakan natin ang katas ng ubas, mga mahal. Nagsimbolo po ng dugo ng mahal na Panginoon na nabuhos dahil sa ating mga kasalanan. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Ang tinapay ng buhay. Thank you, dearest Jesus, Lord. Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah. Sa bahagi Hallelujah. ito, ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawan, pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay lumilip. Ito ang saro na bagong tipan,
inumin mo, magbahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugo, tumigil upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay linis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayuban. Yan ang tugong tumigil. Hallelujah! Ito ang aking panunan. Ako'y kasama yan na patay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama yan na patay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Minsan mo ba? Ito ang aking patunay. Ako'y kasama yan na patay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na Hallelujah, hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Hallelujah, purihin ang ating mahal ang Panginoon. God bless you po. God bless you, beloved singers, may mahal. God bless you po, mga kapatid ko. Tayo po'y dadako sa ating pong pananalangin, sa ating pangangailangan. May mahal sa ating mga prayer requests, mga kapatid, sa ating mga kahilingan sa dakilang Diyos. At pinagkakalog po, may mahal ang pagkakataon. The beloved, my co-preacher, Brother Eddie, may mahal. Purihin naman ang Panginoon. May mahal, huwag kayo mag-absent, mga kapatid. Malapit na ang kaligtasan. Our loving God loves you so much. Amen. Say praise the Lord, may mahal. Purihin ang mahal ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Brother Preacher, Brother Neil Guzman. Hallelujah. Sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Minsan na pa, hallelujah. Tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos, ating napag-alaman, hallelujah. Ganun pala tayo kainiibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ano ang sabi? Ang salita ng ating dakilang Diyos, ang sa nating pagkain. Hallelujah. Para tayo po, hallelujah, manatili. Hallelujah, sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos upang tayo po ay maging ganap sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Isama po natin sa ating mga panalangin na tayo po ay bigyang puso, mapapakumbaba, puso mapapasalamatin. Hallelujah. Instead na, hallelujah,
reklamo, tulad nga po natin napakinggan, bagkus, hallelujah, ito po'y palitan ng puso, magpapakumbaba at mapasalamatin sa ating pinakamahal na Panginoon. Sama-sama po tayo maniklod sa harapan ng ating dakilang Diyos. So nang dalangin po natin mahal galang Pastor, hallelujah. Hallelujah, tayo po yung bumaba sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa dakilat mga parang pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga salita na amin nakapakinggan. Maraming salamat, dakilang Diyos, hallelujah, na tunay ang pinapagalaman. Ganun na lamang ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa amin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyong kagandang loob sa bawat isa amin, aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat, binigyan niyo po kami ng tunay na pastor upang aming lubusang maunawaan ang tunay mo pong salita aming dakilang Diyos. Narito po ang bawat isa amin, patuloy po kami nagsusumamo, dakilang Diyos. Patawarin niyo po kami sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali sa iyo. Mahal na Panginoon, sama-sama po namin pinapaabot sa iyo, dakilang Diyos, na ayaw po namin ng buhay makasalanan. Tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos, na makasunod sa banal na kalooban. Bigyan niyo po kaming puso at isip na nagmumula sa iyo. Puso mo pasalamatin, puso mo pakumaba sa iyong banal na harapan. At lahat higit, mahal na Panginoon, puso na handa sumunod sa iyong banal na kalooban aming dakilang Diyos. Hallelujah, at patuloy din po namin pinupurit, pinasalamatan sa iyo. Ang mahabang buhat kalakasan po na aming Bible Pastor, this Adalmino in Time Prophet, O God. Sa po na kailang mga manaklimal sa buhay. At sa patuloy niyo po, hallelujah, pagkakaloob na matapat mga aral, mga gawa, simbaral gawain. Sa matapat mga kapatiran, dakilang Diyos. Hallelujah, sa mga aming beloved choir members, musicians, technicians, hallelujah, mga church workers, O Lord God. Hallelujah, sa bawat membro ng Ibang Iglesia. Maraming salamat sa pati pagligtas na ikakagalingan na yung makaramdaman. Maraming salamat, mahal na Panginoon, siya pag-provide, pagpupuno ng panahon ng Ibang Iglesia sa mga pagkain ng patuloy niyong binibigay sa mga anak aming pinakamahal. Maraming salamat aming dakilang Diyos. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa mga pangailangan. Batid niyo po mga pangailangan ng mga anak. Una-una po namin hiniling, dakilang Diyos, na patuloy niyo po kayo panghawakan gabayan, na kami po ay makasunod sa iyo. Hallelujah. Ito po ay sa matdalangin, sa mga kaparehang pangalan ni Jesus, at magsabing Amen. Hallelujah. Sa mga oras nito, hallelujah. At naman po sasawayin ang lahat ng uri na gawa ng kaway sa mga kaparehang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Gamitin po natin ito sa unang dalayan po ng ating Bible Pastor Wildis Adalmida. Upang aming pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa mga pangailangan sa iyo. Hallelujah. Sa unang dalangin po ng aming Bible Pastor Wildis Adalmida in Time Prophet, O God. Sa dakilat makaparehang pangalan niyo po, mahal Panginoong Jesus, sa aming gagamitin. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, aming pinapalayas, hallelujah, lahat ng uri na gawa ng kaway. Kaisipan, hallelujah, 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 of carnality, pride, left in glory. Lahat ng karamdaman, hallelujah, cast out in Jesus' name. Problema at kahirapan, hallelujah. Rebellious spirit, demons, cast out in Jesus' name. Pride of life, in glory, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga karamdaman, be healed in Jesus' name. Complete healing, be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, be blessed, be healed right now in the mighty name of Jesus. Kahirapan, kahainaan, problema, cast out in Jesus' name. Sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At atin po inaangkin, hallelujah, ang kasagutan natin mga kailangan sa mga parang pangalan ni Jesus. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. At bilang patuloy na pagpupuri, papasalamat sa ating panampalataya, tayo po'y sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Sabay lukso, sabay-sabay po tayo ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan, ating pinakamahal na Panginoon.